So guys, sadyang napakasarap ng buhay sa mundo. Kagaya ng hangin na umiihip sa araw-araw ng ating buhay. Ito ay libre. Hindi nakikita pero nararamdaman. Kung kadalasan ay binabaliwala natin, ito ay isang elemento na kapag nawala sa buhay natin, lahat tayo ay mawawala rin. Kagaya ng kalangitan na makikita natin sa kalawakan, akala mo ay wala lang, parte lang ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero alam nyo ba guys na ang kalangitang ito ay sumasalamin kung ano ang meron tayo sa araw-araw. Kung anong ganda ng kalangitan, ang ibig sabihin yan ay ganda rin ng kapaligiran. Kapag ang kalangitang ito ay magbuo-buo ang ulap at magkulay itim, ito ay nangangahulugan na may nagbabadyang isang hindi magandang panahon, kagaya rin ng buhay natin sa araw-araw. May ahambing natin ang kalangitang ito sa isang masalimuot o sa mga pagsubok sa ating buhay. Ang inyong lingkod, V Finest, ay nagbibigay lamang ng mga katagang iniiwan habang tayo ay nasa ibabaw ng mundo. Gawin nating masaya ang ating buhay. Kung anong liwalas ng panahon na ating nakikita, siya rin ang ganda ng vision na ating ginagawa sa araw-araw. So kapag maganda ang panahon, marami tayong maiisip na kaganapan na pwedeng magbigay sa atin ng kaaliwan at memory, ika nga, sa ating pang-araw-araw na buhay. Tulad ng mga ibong malaya, ika nga, sa isang awit, sa isang linya ng isang awitin na lumilipad-lipad sa kalangitan, na malaya, masaya, sapagkat sila ay nakakakilos ng naaayon sa kanilang kagustuhan. So kapag tayo ay nakakaranas, nakakaramdam ng mga pighati at kalungkutan sa buhay, katulad din ng panahon, magiging madilim din ang kalangitan. Napakasarap lang guys. Kung sa araw-araw na ating buhay ay ating makikita ay ganda ng paligid, pero hindi yan ang tunay na buhay. Sapagkat ang tunay na buhay ay kasama ang mga pighati, ang mga trials kung saan tayo sinusubok ng ating kapalaran. Pero sa pamamagitan ng mga ginagawa nating tugon sa mga pagsubok na ito, diyan tayo tumitibay. Diyan din nagkakaroon ng development ang ating pagiging isang tao. Ika nga sa kasulatan, hindi tayo magiging ganap na malapit sa ating Panginoon kung hindi tayo daraan sa mga pagsubok ng buhay. So kailangan natin pagdaanan ang lahat ng ito, sapagkat naniniwala ang inyong lingkod, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, tayo ay tumitibay lamang at nagkakaroon ng saysay ang ating pagiging tao dito sa sanlibutan. Minsan itinatanong natin sa ating buhay, bakit sa atin nangyayari ang mga pagsubok na ito? Samantalang marami namang tao na higit na hindi maganda ang ginagawa. Pero bakit tayo ang nakakaranas na ito? Hindi nyo ba alam na kapag focus ng Panginoon ang iyong buhay, ibig sabihin mahal na mahal ka ng ating Panginoon sa langit? Sapagkat kapag nalampasan mo ang mga pagsubok na ito, lahat yan ay magkakaroon ng kaakibat ng higit na kapanatagan at higit na tapang sa pagharap sa hamon ng buhay. So naaayon nga sa kasulatan, sa mga salita ng ating Panginoon sa Biblia, magiging matatag ka kapag ikaw ay nagtiwala sa ating Panginoon kahit hindi siya nakikita. Kaya nga mapapalad ang mga taong nagtitiwala sa kakayahan ng ating Panginoon, although hindi ito nakikita.
sapagkat mararamdaman mo kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo sa pamamagitan ng mga positibong kaganapan sa buhay ng bawat individual. Gusto ko lamang i-share guys sa mga nanonood or sa mga nakakaramdam ng pigati sa buhay. Lahat yan, anuman ang mga kadiliman na ating dinaranas, anuman ang mga pagsubok na ating nararanasan sa ngayon, yan ay temporary lamang. Sapagkat ang ating Diyos ay pag-ibig, nauna siyang nagmahal sa atin unconditionally. Gawin lang natin tama ang lahat ng ating mga ginagawa at lahat yan ay magkakaroon ng gantimpala sa hinaharap. At piliin nating maging matatag sa lahat ng pagsubok na ito. At ginagarantiya ko sa inyo 100% guys, ang pangako ng ating Panginoon ay inyong makakamtan in the end. At ang kaligayahan ay inyong makukuha. At ang lahat ng katuparan ng inyong pangarap sa buhay, basta susunod ka lang sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Ang kaligayahan at galak sa ating puso ay ating makakamtan. Kaya nga nakasaad sa John 15:17, if you remains in me and my words remains in you, do whatever you ask for and wish whatever you ask for, and it will be added unto you. Ito po ang inyong lingkod, Be Finest World, nagbibigay inspirasyon sa bawat isa na bumibisita at nagbibigay ng oras upang panoorin ang mga video na aking nilalahad. At let's choose to be happy and be courteous to others, and let the Lord God Almighty be the center of our lives. Please do like, share, and subscribe, and click the notification bell for the updated and adventurous life ng inyong lingkod, Be Finest World!